Hi, hello, migami ka shoutout sa ating mga viewers and followers. Ayan, kamusta na kayo? At yung marami nagtatanong sa akin kung kamusta na ako. Okay naman na ako guys sa nangyari sa nakaraang bagyo, no? Kasi nga siguro marami nagtatanong kasi nga may post ako doon na natangay ako, ayan, ng baha sa Nagaragasa kasi dito ako nakatira sa San Juan kung saan isa sa barangay ng San Juan na inuwi ako ay lubog na lubog po talaga sa bahang sa nangyaring baha dulot ng bagyong Karina. So, ayun na nga. So, isi-share ko sa inyo ang kwento kung ano nangyari talaga. That time kasi ng umaga, hindi muna ako umalis ng bahay. Tapos yung inuwian namin na yung kumaga kasama namin sa bahay, umuwi din kasi wala nga office. So wala siyang masakyan, so umuwi siya. And then siguro mga dating ng mga alas 12, so mga ganon, parang nagkaroon na ng tubig. Ayan. So umpisa na yung pagbaha. So sa madaling salita, uh, lahat ng gamit, ayan, binuhat namin yung ref, yung La Germania na lutuan. So basta lahat ng gamit inakyat namin sa second floor. So ayan. Dahil nga parating na yung baha. So habang tumatagal, napakabilis yung tubig. Ang bilis talaga pumasok at tumaas yung tubig. So nung time na yon natapos na namin iakyat, saka ako malis ng bahay. Kaya lang yung time na yon parang konting-konti na lang maabot na yung sahig ng second floor. Konti na lang yung awang ng pintuan kahit na elevated na pakatas yung bahay na yon. So sabi ko, kailangan kasama ko, kailangan kong safety, kailangan ko i-secure yung aking mga importanteng gamit. Ayan, kasi yung mga papers ko, yung mga laptop at laptop ng pamangkin ko, yung mga passport, yung mga kung ano-ano pa mga importante gamit. So, sa madaling salita, ayun, bago ako lumabas na ako ng bahay, yung tubig taga dito na. So, lumangoy na ako. And then, papunta na ako dito sa Epruman. So, palapit na ako sa boulevard. Biglang nakasalubong ko yung iba, sabi nila, bumalik ka na lang sir kasi hindi talaga kaya kasi sobrang lakas ng current ng tubig kasi rumaragasan na yung tubig, sumasalubong na yung tubig galing sa balong bato papunta sa Salapan. So ang nangyari, tinry ko pa rin ng mga 5 hakbang, naka 5 step ako, tapos yung pa ako naka spike sa ilalim para labanan yung puwersa ng tubig sa ilalim. So parang nakaganyan yung posisyon ko ng paa para may puwersa yung ilalim ko rin para hindi ako basta-basta natangay. Pero unfortunately natangay ako ng tubig. So nung natangay ako, nabalance ko naman kaagad yung katawan ko, and then bumalik na ako. So pagbalik ko, sabi nila doon ka dumaan na sa kabila. Pagdating ko naman sa kabila, sa dulo nun, pagdating ko sa dulo, yung tubig pala doon, lampas tao na, kumbaga lubog na yung first floor ng bahay. Nakikita mo na lang yung bubong ng mga first floor ng bahay. Tapos, nung sa kantuhan na yun, biglang rumagasa yung tubig at napakalakas talaga nung current. So, natangay ako. Buti na lang doon sa right side, sa left side, may nakita ako na tatlo sila, tapos dalawang mag-ina, na nakahawak sa bakal ng gate ng malaking bahay sa gilid. So, nung natatangay na ako, parang hindi ko na kaya. Yun ang pangalawa kong natangay ako. Kasi bit-bit ko yung parang mega box, auto document box na parang hindi mabasa lahat ng mga gamit ko. Doon ko nilagay. So, hawak-hawak siya ngayon kasi tataob siya, hindi siya pantay na magbalanse na lulutang kasi gawa ng may mga mabibigat. So, yung ano na ako, natatangay na ako, sumigaw na ako, sabi ko, kuya, ate, patulong, hilahin nyo na ako. Sabi ko, hindi, natatangay na ako, malulunod na ako, maano na ako. So, ayun, siguro may isang di pa, so lumangoy na ako para maabot na nila ako, para mahatak nila ako. So, thanks God naman nahatak nila ako habang nakahawak sila sa bakal doon sa gilid ng gate ng bahay, may-ari ng bahay. And then, sa madaling salita, habang tumatagal, lalo namang napakabilis din ng tubig. So, yung tubig parang, ang bilis, basta napakabilis. For the first time ko nangyari sa buong buhay ko na experience na ganong baha. Tapos yung, hanggang sa dalawa na lang kami natira doon na natrap. Si ate
sa Ate Becky, ayan. Mega shout out Ate Becky, ayan. At least, kumbaga nagkaroon pa ako ng friend, naging friend ko pa si Ate Vicky dahil sa pareho kami dalawang naiwan na trap doon. So nagtulungan kami dalawa, kaya lang wala talaga. So sigaw kami ng sigaw, nasa klulo, malulunod na kami, and then wala talagang sigaw kami ng sigaw na may bangka ba, ganun nga sa yung bangka. So wala talaga dumadaan na bangka paikot. So, in-expect namin may mga bangka na umiikot sa bawat street para sa ganun may madadaanan sila. Kailangan rescue na. So, sigaw kami ng sigaw. Tulong, malulunod na kami. So, tumagal-tagal, yung katapat namin na mga nasa bubong na sila, sigaw din sila sigaw doon sa may-ari ng bahay na kung saan kami na-trap doon sa pinaka-gate nila na nakahawak kami sa bakal. So, sa madaling salita, sa awa ng Diyos, may nakalabas sa kanila na nag-iikot, na nag-check pa ng ibang hayop nila. So yun, so pinapunta kami doon kaya hindi kami mabuksan yung isang gate. Pumunta kami sa isang gate, ayun, lumangoy. Pinaabot kay kuya yung may-ari ng bahay, yung lagayan ko ng mga documents na importante. Tapos ako, lumangoy na ako, tapos yung sa katapat na bahay, sigaw sa ng sigaw, ikaw marunong ka ba? Marunong ka ba lumangoy? Marunong ka ba? Sabi ko, marunong ako lumangoy. Tapos yung si Ate Vicky, pinapauna ko siya para kami doon, umikot kami sa kabilang gate, para doon kami dumaan. So inalalayan ko si Ate Vicky. Kasi ako marunong ako lumangoy, kaya paano, kaya ko yung sarili ko, kasi wala na akong hawak-hawak. Kumbaga. So, sa madaling salita, ayun, nakapasok kami, natulungan kami. So doon na kami pina-stay hanggang magdamag, hanggang sa mawala yung tubig, bumaba. So alas 3, umalis na ako doon, paalam na kami, lalabas na kami ng bahay. Alas 3 na madaling araw, and then dumiretso na ako dito sa office kasi nga may duty ako ng alas 6 ng umaga noon. So, ayun, thank you na maraming salamat sa may-ari ng bahay na nag-rescue sa amin. Hindi namin alam kung anong pwede mangyari nung time na yun. Pero ako noong time na yun, kinakabahan na ako, na parang naiyak na ako, naisip ko na parang gusto ko nang bitawan yung aking dala-dala na importanteng gamit. Kaya naisip ko, ito yung dahilan kung bakit ako lumangoy na at mai-secure ko at maihatid ko sa opisina para ma-save ko lahat ng importante kong gamit. Kung parang nagbabalance yung isip ko. Maraming salamat talaga sa may-ari ng bahay na nagpatuloy sa amin, ayan, at yun, doon na kami pinaligo, pina-stay, pinatulog, hanggang sa wala yung baha. Thank you talaga ng marami po sa inyo, at mega shout out, and God bless sa inyong kabaitan, kasi nga, tama nga yung kasabihan ng mga naririnig ko sa mga tao, no, na mabait yung mga tao na yan, and then yung time na yon, na-witness ko po talaga na buong pamilya sila, lahat sila sa loob ng bahay, napakabait nila, wala akong masabi. Totoo at legit yung mga sinasabi ng mga tao na mababait yung mga tao nakatira dyan sa malaking bahay na yan. Ayan. Kaya thank you talaga ng marami sa lahat ng nag-alala sa akin. Ayan, yung time na yun, yung mga ka-office mate ko, yung mga kaibigan ko na nagtataka sila kasi mga sa office nagtataka sila ba't alam nila yung lugar na yung lubog na, pero parang tahimik ako, hindi ako nag-iingay, parang relax lang ako, pero hindi nila alam, hindi ko sila ma-message kasi nga wala akong load, wala akong data that time, kaya wala, akala nila okay ako pero hindi nila alam, na-trap na ako at natatangay na ako ng yung time na yun. Pero thanks God pa rin, salamat pa rin ako sa Diyos kasi nga and safe ako, ayan, at na-rescue kami na Tibiki. Yun lang. Okay na ako, yun guys. And then, as of now, ako, kinabukasan, nag-take ako ng gamot. Ayan, tinik ako ng gamot, yung mga nalumusong sa baha na may sugat. Kasi may sugat ako guys. And then, pangatlong araw ko ngayon na nag-take ng gamot. Kaya lang parang, tapos kagabi, nagkaroon ako ng LBM, puro tubig taga lumalabas, yung parang 2 to 3 glass ang lumalabas sa akin. Kung napapansin yung mata ko iba, at napapansin nga ng mga ka-office mate ko, parang yung mata ko nga may something. Sabi ko, yun sinabi ko sa nagkakaroon ako. Pero nag-research ako yun ang epekto ng gamot na yon, kasi napakalakas nga, kasi 2 tablitas yung 2 capsule sabay mo yun. So, tapos 3 araw ko yung nag-take. Ayun, thank you sa inyong lahat, at thank you for watching guys. Ayan, kaya kailangan
habang maaga maglikas tayo para mas safe tayo at hindi tayo mapahamak. Thank you.